Karamihan sa atin akala si Bitcoin lagi lang sumusunod sa Fed at sa interest rate. Pero ngayon nagbago na kasi may bagong report na nagsasabing si Bitcoin ngayon parang nauuna na sa Fed, hindi na siya yung asset na late mag-react. Kundi parang siya na yung nagpa-price ng mga pivot bago pa mangyari. At ang pinakamalaking dahilan, ETF. Habang ang karamihan takot na takot at sobrang negative ang sentiment, si Bitcoin parang kalmado lang sa chart. Nagre-range lang pero may malalaking buyers na tahimik na humahawak ng floor. Ngayon ang tanong, market bottom na ba to o sideways lang habang nagdi-distribute ang whales? Yan ang alamin natin at kung interesado ka sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So pag-usapan natin yung pinaka-interesting na idea, Bitcoin is now front-running the Fed. Sa report, ang sinasabi nila dati, ang crypto market sobrang sensitive sa interest rate signals. Kapag nag-tighten ng central banks, madalas bumabagsak si Bitcoin. Kapag nag-ease, saka siya sumusunod, usually with a delay. Pero ngayon, parang baliktad na. May index sila na sinusundan, yung Global Easing Breadth Index na nagtatrack ng maraming central banks at ang correlation ni Bitcoin dito. Naging strongly negative na raw since 2024. Ibig sabihin yung dating relationship na medyo positive at delayed, nag-reverse na ngayon at mas malakas pa ang effect kesa dati. Bakit daw nagbago? Nag-iba kasi ang driver ng price. Noon, retail ang dominante. Mabilis mag-panic, mabilis mag-FOMO at madalas nagre-react lang sa balita. Pero nung na-approve ang spot Bitcoin ETF noong January 2024, biglang nabuksan ang pinto sa institutions. At ang institutions, iba maglaro. Hindi sila naghihintay ng confirmation sa TV o headline bago kumilos. Madalas, nagpo-position sila months ahead. So kung iniisip natin na kapag nag-pivot na ang Fed, tsaka palang aangat si Bitcoin, posibleng late na tayo. Kasi sa bagong setup, pwedeng nag-price in na si Bitcoin bago pa makita sa official announcement. Ngayon, si Bitcoin pwedeng nag-evolve na from macro lagging receiver to leading pricer. In simple words, hindi na siya yung sumasalo ng balita. Siya na yung asset na nagpa-price ng future expectation. Kaya sa view ng ilang analyst, kahit peak na ang easing, baka old news na yun para kay Bitcoin. Mas magiging relevant daw ang crypto-native drivers tulad ng policy progress at institutional flows kaysa sa mismong direksyon ng monetary easing. Pero syempre, hindi ito nangyayari sa vacuum. Kasabay nito, may renewed stagflation fears dahil sa oil prices at geopolitical tensions sa Middle East. At dahil dyan, nag-swing ang rate expectation mula projected cuts, naging possible hikes. Dati kapag ganyan ang backdrop, expected na mahihirapan ng risk assets. Pero ang argument dito, baka overstated ang fear. Kasi historically, kapag sumisipa ang inflation dahil sa stock, kadalasan eventually pinipili pa rin ng central bank ang growth over inflation. At kung mauulit daw ang history, ang central banks eventually magpa-pivot to support growth at si Bitcoin posibleng i-price na agad yon bago pa man maramdaman ng karamihan. Ngayon, punta tayo sa second part, sentiment. Dito natin makikita yung pinaka-weird na disconnect ngayon. On one side, sobrang negative ng mood. On the other side, si Bitcoin hindi naman nagko-collapse. Trading siya around 67 to 69,000. Roughly flat sa weekend. Pero ang mood daw sa paligid niya, worse na mula nung nagsimula yung Iran conflict. Sa social media data, umabot na daw sa ratio na 5 bearish posts every 4 bullish posts. Pinaka-negative skew in 5 weeks. Last time raw na ganyan ka one-sided. Yung day na nag-launch yung Operation Epic Fury at bumagsak si Bitcoin below 65,000 for the first time in the conflict. Tapos may isa pang metric na maraming retail ang alam. Fear and Greed Index. Nasa 9 ito ngayon, deep sa extreme fear at nakakulong siya between 8 and 14 for over a month. Ang unusual dito, matagal lang single digit ang reading pero walang corresponding price collapse. Kung babalik tayo sa 2022 nang umabot sa ganyang levels, may mga actual capitulation events, Luna crash, FTX implosions na may 20 to 30% single day drawdown. Ngayon, wala. Instead, si Bitcoin nag-grind sideways lang sa range na 65,000 to 73,000 habang yung sentiment parang bumabagsak sa bangin. Ito yung pinaka-important na insight. Sentiment at price, magkaibang story ang kinekwento. Si Bitcoin 5 weeks nang sumasalo ng war headlines, Trump speeches, 403 million liquidation events at pinaka-bearish on-chain demand data in years. Pero hindi siya umaalis sa range. Within 5% pa rin siya ng price level kung nasaan siya nung nagsimula ang conflict. Ibig sabihin, may invisible buyer na sumasalo at doon papasok yung institutional flow data. Sa report, ang ETF daw naka-absorb ng approximately 50,000 BTC noong March, highest monthly pay
pace since October 2025. Tapos strategy, nagdagdag pa ng 44,000 BTC. May additional detail pa na Morgan Stanley nakakuha ng approval para sa Bitcoin ETF at 14 basis points. Opening access to 16,000 advisors at 6.2 trillion assets under management. So hindi ito small thing, ang institutional bid reel at ito yung humahawak ng floor. Pero at the same time, may warning din dahil kahit malakas ang institutions, floor lang ang hawak nila. May analysis na nagsasabing overall 30-day apparent demand nasa negative 63,000 BTC. Ibig sabihin yung rest of market is selling faster than institutions can absorb. At yung whales holding 1,000 to 10,000 BTC from adding 200,000 a year ago, naging removing 188,000 today. One of the most aggressive distribution cycles on record. So habang retail nag-aalala at institutions bumibili, may malaking supply na lumalabas mula sa whales. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na sure na bottom na. Kasi pwede rin sideways lang ito habang may malaking unloading sa likod ng scenes. May seasonality angle din. April, historically strong month for Bitcoin, 10 out of 15 years green. Average gain around 20.9%. Pero ang reminder, seasonality hindi basta-basta lalaban sa war risk. Negative Coinbase premium, record whale distribution at fear and greed na nakadikit sa single digit. So yes, may historical bias pero hindi ito guarantee. Ngayon, sa iba pang balita, sinasabi na yung dating UK Chancellor ay bumabalik kay Bitcoin. Bakit ito relevant? Kasi ito yung type ng signal na hindi chart-based pero narrative-based. Si Kwasi Kwarteng, former Chancellor of the Exchequer, nag-re-emerge na ang focus ngayon ay Bitcoin monetary history at long-term thinking. Nag-reflect siya sa UK mini-budget chaos noon. Inamin niya na rush daw yung execution dahil sobrang bilis ng timeline at may malaking national events pa that time. Ang fallout severe, tumaas ang gilt yields at lumabas yung pension crisis issues. Pero kahit ganun, dinedefend pa rin niya yung intent at nag-warning siya na ang UK daw ay stuck sa fiscal doom loop, yung estado na mas malaki ang spending kesa sa kayang kolektahin sa tax. At kapag kinaasan mo ng kinaasan ang tax, pumapatay daw ito ng incentive sa economy. At yung mas malaking critic niya, sobrang short-termism na raw ang politics at markets, quarterly driven, either euphoric or freaking out. Ang point dito, kailangan long view. At dito niya ikinakabit si Bitcoin. Sinabi niya na habang nasa office siya, aware ang Treasury of Bank of England sa Bitcoin at digital assets pero maliit pa rin sa loob ng system at parang reluctant ang UK mag-embrace ng innovation. Kinumpara pa niya na may cultural gap at ang Paris mas forward-leaning sa digital assets, ang point mas open-minded dapat sa emerging forms of money. Tapos hindi lang ito komentary, may actual move. Involved siya ngayon sa UK Bitcoin Treasury firm na stock BTC bilang executive chairman. At may 31 BTC daw ang company sa balance sheet. May political attention pa kasi may prominent figure na kumukuha ng stake sa company. Kung titingnan natin, maliit pa yung 31 BTC kumpara sa giant. Pero ang signal dito, may mga traditional policy people na nagpo-position, hindi lang traders. At ang framing niya, move away from reactive policy making papunta sa mas resilient monetary future grounded in long-term thinking. In terms of short-term price action, wala tayong nakikitang breakout dito. Naglalaro pa din si BTC sa range at obvious naman na ang price action na ito ay nananatili sa bearish territory. Any attempt ng breakout dyan ay pwedeng mauwi sa rejection. A drop is still likely, lalo na merong tension sa Middle East na anytime pwedeng lumala at kung biglang magkaroon ng peace talks, good news announcement, then possible ang bounce. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.